Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung part 3 ng reading ninyo for 2026, which is about your love life. Ayan, love life and family. Unahan ko na kayo ha, baka may mag-comment na naman dyan at sabihin na, ayoko ng love life, gusto ko career, pera, hindi na sa akin importante love life. Bakit mo pinanood? Nakalagay na nga na love reading ba? Diba? O, pag love reading, syempre focus sa love life yon. Meron tayong reading na focus sa career. So, yun yung panoorin nyo. Mahirap ba intindihin? 'Di ba? Minsan kasi, ewan ko, ang hirap na. Nakakaloka. Anyway, so this reading is a general reading. Maari kayong makarelate, maari hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng services. Kayo po ang magme-message sa akin. At meron tayong link sa description o kaya sa comment section kung paano mag-book for a private reading. Mag-ingat kayo sa mga nagpapanggap na Mr. Queen PH kasi sila nire-upload nila yung videos ko tapos nagpapanggap na Mr. Queen PH sa lahat ng platforms. So, be very careful kasi for sure mang-scam yan ng mga tao kasi ginagaya or ginagamit yung aking name. Oo. So, maging mapanuri. Okay, Aquarius. Anong energy ng love life nyo 2026? 2026 for Aquarius. Anong energy? Aquarius. Naku po Another person disrupts your relationship, causes turmoil. Trust broken by infidelity. Oh my God. Aquarius, baka ma-involve kayo sa third party situation, Pwedeng kayong third party or your person nyo. Maaring may other person. Okay. Next is, I became inspired by your presence, your energy, and your beauty. Without you, I am missing my tools to create a life beyond materialism. Yet in my pursuit of material success, I left little room for our connection to grow. Ayan. So, yung iba sa inyo, parang kayo yung muse ng person nyo. No? Na parang kayo yung inspiration, source of the inspiration. Kaya lang, maaring, may mga times na yung inspirasyon na yan ay kinukuha niya rin sa iba. 'Di ba? Nakakaloka. Okay, what else? I let fictional tales blind my reality, allowing them to dictate my emotions. I now realize the stories I consume were meant to guide, not control. Yeah, sometimes kasi 'di ba? Kaya nga yung iba delusional pagdating sa relationship na parang inihahalin tulad nila yung buhay nila sa isang nobela, sa isang istorya na dapat ganun din yung ma-experience nila pagdating sa relationship. But in reality, hindi. 'Di ba? Na di-disappoint sila. So, pagdating sa pakikipagrelasyon, yung fiction is different from the real thing. So, wag masyadong mag-expect pagdating sa relationship. Dahil, pag kailangan mong masaktan, masasaktan ka talaga. Pag may lesson na kailangan ka matutunan, kailangan mo talaga matutunan yun kahit na challenging pa sa'yo yung sitwasyon, yung relationship ninyo. Yung iba kasi rito, ayan, parang papatawarin, kahit na nagkaroon na ng trust issues, may panloloko, infidelity. Kasi nga, parang blinded ka na it has to be a happily ever after. Hindi naman laging ganun. Past love, energy ng past, pwede maging issue yan sa inyo. Past ng person mo, past mo, pwede mapag-awayan, or pwedeng merong magbabalik from the past. Ice King. This can be your energy kasi it feels like an air sign to. Very bossy, entrepreneurial, and feeling detached. So, pwedeng ito yung person mo na maaring merong kang connection na yung ba parang hindi siya nagpapakita ng emosyon niya. Laging, yung bang very detached na hindi siya ganun ka-expressive. Well, may mga ganong tao. I mean, that's part of a personality ng isang tao. Hindi lahat outgoing.
spiritual growth o you are learning and expanding your soul. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na sa buhay natin, meron tayong mga makikilala, sasaktan tayo, mamahalin tayo, aalagaan tayo, lulukohin tayo. But that's part of our journey kasi we are here to grow. Hindi naman natin maiintindihan yung pakiramdam ng isang taong niloko kung hindi mo naranasan, 'di ba? So kanya-kanya ng path 'yan. You also have energy ng children. This is childlike. So, pwedeng iba sa inyo may focus and concern pagdating sa inyong mga anak. Kung meron na kayong anak or pagkakaroon ng anak. This can also mean pregnancy. Also, pwede rin tong having fun. Like, healing your inner child. Or yung tipong mas magfo-focus ka sa iyong sarili. Or meron kayong mga gagawing activities ng person mo to, have fun and go out and bond together, ganyan. 7 of Cups. Uy, meron ditong confused sa relationship. Oo. Alam niyo kung confused ka sa connection ninyo, relationship ninyo, ngayong 2026, maliliwanagan ka na. With the Wheel of Fortune, this is like going to a direction na makakabuti para sa iyo eh. Oo. Empress energy, divine feminine. So, this can be focusing on yourself like what I mentioned kanina. Practicing self-love, self-care, pag-aalaga sa iyong sarili, and can also be pregnancy. Kaya maging maingat, no, sa pakikipagrelasyon, no? Kahit anong gender din nyo kasi pwedeng kayo yung mabuntis o kaya makabuntis tapos hindi pala kayo ready or nasa complicated situation pala kayo and magdadala pa kayo ng responsibility, no? Another responsibility na yung sitwasyon nyo nga ngayon hindi nyo maayos, 'di ba? So be very careful. Queen of Swords. I have a feeling na meron ditong iiwas, no? Iiwas sa isang tao na paulit-ulit na siyang niloko, sinaktan, na maninindigan ka na sa sarili mo na tama na. You will step into your own power as someone na independent, na kaya mo ang sarili mo kahit wala ang presensya ng taong ito sa buhay mo. Which is dapat naman talaga, hindi naman tayo pumapasok dapat sa relationship or partnership para punuan ang kakulangan or to have this parang ka-partner mo na, alam mo yun, parang half of your life, kumbaga. Kasi we all have to be independent people. Like individuals na hindi dependent sa isa't isa. The planets are activating us to heal and bringing us closer together. Oh, you are healing. Some of you may new beginnings dito. Pwedeng darating yung time na ano man yung naging problema or issue ninyo, you will try to work things out. Yes, because you're here to grow, to learn from each other. Oh, pwedeng isi-save ang relationship para sa iba sa inyo. My inner child was wounded when my parents couldn't respond to me in the way I needed them to. Totoo, alam nyo, yung mga tao minsan, no, kapag may issue sila, usually, galing yan sa childhood trauma nila. Oo. So, let's say, may pagka-possessive yung isang tao. So, pwedeng nung kabataan niya, hindi siya masyadong nabigyan ng attention ng parents niya. Kaya para ngayon, wanting siya ng attention, ganun. Oo. Let's see. My ego is fragile to criticisms and rejection. I've created walls to protect myself. So, some of you rito mahirap ng kausapin pagdating sa yung disagreement na hindi ko gusto yung ginagawa mo or that is wrong, ganon. Be open to criticisms, like lalo na kung meron namang point yung tao, no? Oo, kasi yun yung way nyo para maintindihan nyo yung isa't isa. Oo. Kung laging ganon, ayaw mong mako-criticize, magiging issue yan lagi sa relationship ninyo. Edi, over time, para siyang,
nagpapatong-patong na issue hanggang sa dumating yung point na masyado ka ng closed off at hindi ka na, ayaw mo na napapagalitan o kaya ayaw mo na pinapansin yung mga mali mo. Like attracts like. If you long for more love, be more loving. Totoo naman. Oo. Ma-attract mo yung talagang kung ano yung energy na meron ka. Oo. If you are a loving person, then ma-attract mo rin yung mga taong loving sa'yo. And of course, yan din yung isa sa i-manifest mo na ma-attract mo yung mga tamang tao sa buhay mo. Whether this is romantic, friendship, or sa family. Okay, so that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.